nakalagay sa inyong rules? Kahit may kaso, basta hindi final, pwede proklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Percentage of funds. Corruption, pinagdama. Citizenship, hindi Pilipino. May kaso pa sa drugs, nasa siyong ba? Hinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo. Kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas. Putang inang bansa to. Yung comment mo ito the public. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito. Gusto ko lang po tapusin na ako sa pamamagitan ng passport. Sa hindi ng fire na po kayo makakapos sa Ramos. Kapag tinatanggap po ito, hindi mo maganda na magulat tayo ng ating mga kamalagay ng mga nakaraan. Hindi mo maganda na magalitan na sa mga ito. Hindi po na maganda ang motivasyon natin para gumawa ng bagay-bagay ay ang ating ego or ang ating pride or ang mga masasama nating relasyon para sa nakaraan. Wala nung nakaraan. Ang maganda po gawin natin ay mag-focus tayo kung ano mga maganda sa ating bayan. At yan lamang po ay magagawa natin kung harapin natin yung mga pressing na problema sa ating bansa. Magkaming constructive tayo sa lahat ng ating mga solusyon. Pakinggan natin ang lahat ng hinaing ng ating lipunan at mag-focus tayo towards sa isang progresibong solusyon sa lahat ng problema ng ating bansa. Kapag inuubos po natin ang ating oras sa mga politika, pag-uusig ng ating mga kalaban sa politika, sa ating paglalabas ng sama ng loob, sa ating pagpupunita ng ating ego, ng ating pride, or ng ating pangalan, ang tanging magdurusa lang po ay ang taong bayan. Pabayaan na po natin ang taong bayan na ma-enjoy naman nila ang mga benepisyo ng mga maibibigay na servisyo ng kanilang mga nailuklog na mga maulit sa kanila. Thank you, Vice Mayor-elect Attorney Harold Deslicio. Next to give a closing statement, the fearless and eloquent Attorney Verdi Tomasio. Maraming salamat. I will no longer repeat myself. Tulad ni Harold, I will just respond doon sa tanong na anong comment natin po doon sa offer of reconciliation ni Pangulong Marcos. Kaya natatanong ko, ano materialis itong voting ito? Okay. Yun lang. There is, I don't think the situation is beyond reconciliation, irreconcilable. And, ayan na siya, after June, pangakap siya, last half na, the day of reckoning will be 2028. Thank you. Thank you, Attorney Verdi Tomasio. As for that is, the newly elected will not yet co-leading leader of the Duterte Party, the Duterte Youth Party is Chairman and Founder Ronald Cardema for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayan ng Pilipino. Kami sa Duterte Party ay nasusukat. Klase ng ating gobyerno, klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidado pa ulit itong issue ngayon. Nakita niyo ba, hinold yung suspected, hinold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming na kurakot, ang na-plunder, sila pa ang nakangali sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi na kurakot, nagpapahatilan ng batas, pakibalik ang death penalty sa mga kurakot, kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nag-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga terroristang NPA, kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyan karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulog, di ba? Magproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso dahil 3 naman yung congressman namin.
Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang kami, ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gusto panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin namin House Bill kung anong gusto nyo panukalang batas. Kung meron kayong nanareklamo na ahensya ng gobyerno, na masungit sa inyo, ayaw kayong paglipura ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang bukasiyan natin sa gobyerno. Kami, puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PFA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikaw makain nila yun. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung meron gustong pumatay sa amin, kaya nakawin namin NPA eh. Pero. Kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushin kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo kung huwag kayo makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ay nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual na dyan. Ano gagawin niyo? Ituturo niyo sa akin kung sino kukuhanin itong abogado? Para ma-resolve yung kaso, utang ina. Busit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, busit na. Tayo sa ako talagang huling gumaganyan, namumuliti ka. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin ito ng Comelec, taong bayan ang nagagalit sa iyo dahil ayaw mong paupuin yung ipinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo. Ang pinag-reason ngayon dahil namumuliti ka kayo, ita-technical nyo lang bilang abogado, technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Tangina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lang ang klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ipinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang mansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay church na, kapag pinasuhan kayo, hindi niyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede proklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat po kasama namin. Malversation of funds, youth and corruption, citizenship, hindi Pilipino. May kaso pa sa drugs, nasa siyuin pa. Hinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Dito ka twisted ang pag-interpret nyo ng batas. Putang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking discussion today by the three passionate and eloquent experts on the election and governance and politics.